Dahil ngayon ay November na, napag-isip-isip ko na kwentuhan ko ulit kayo na mga nakakatakot at hindi ka panipaniwala na na-experience ko. At para sa mga hindi nakakalam, ito ay part 2 na. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung part 1, ay panoorin mo na lang pagkatapos ang video natin na to. At ang pinakaunang nakakatakot na na-experience ko na ikikwento sa inyo ngayon ay yung mga panahon na bubwit pa ako. Ako'y nanonood nun ng TV kasama aking lola. Tapos maya-maya ay nakakaramdam na ako ng antok. Pero pinipilit ko pa din di makatulog nun kasi gustong gusto kong matapos yung pinapanood namin nun. Hanggang hindi ko na namalayan at nakatulog na ako. Tapos maya-maya, sa kasarapan ng pagtulog ko, ay bigla ako naalimpungatan kasi may kumalabit sa akin. At pagmulat ko, ay nasa kama na ako. At ang pwesto ng aking higa ay nakaharap ako sa may dingding. Isip-isip ko, baka lola ko lang yung kumalabit sa akin. At pagtututbrushin niya muna ako bago ako makatulog ng tuluyan. Pero nung pagharap ko, wala si lola. Walang katao-tao nakatayo sa likod ko. Isip ko noon baka yung tita ko lang yun na nasa kabilang kama ang kumalabit sa akin at inuuto lang niya ako. Kaya ang ginawa ko ay bumalik na lang ulit ako sa pagtulog. Tapos maya-maya ay kinalabit na naman ako pero hindi ko siya pinansin kasi naiinis ako noon. Kaya dumiretso na lang ulit ako sa pagtulog. Tapos dun sa patatlong kalbit ay dun na ako natakot kasi ang lakas na neto. Parang hindi nakalabit ang ginawa niya noon kasi ang ramdam ko ay 4 na daliri yung ginamit niya. Kaya parang tinulak ako noon. Ano ga? Susumbong kita sa inay. Tapos napatitig ako sa tita ko noon at napaisip ako kasi nakita ko na naandun pa rin siya sa pwesto niya at hindi ito nagbabago. Tapos napansin ko din na malayo yung pagitan namin. Kailangan niya pang tumayo dun sa kama niya para lang makalabit ako. At nung may kumalabit din sa akin ng malakas ay lumingon din agad ako pagkatapos. Kaya dapat makikita ko siya na matakbo pabalik sa kanyang kama pagkatapos niya akong kalabitin. Pero sabihin na natin na mabilis siya nakabalik doon. Pero ang problema, walang katiting na tunog akong narinig nun. Walang yabag, walang tunog ng katre. Miski tunog nga ng tela ng punday, wala. As in pagharap ko sa likod ko, wala. Wala akong nadatnan. Kaya sa sobrang takot ko ng mga oras na yon ay humagulhol ako sa pag-iyak. Sabay nagtatakbo ako papunta sa lola ko. Nagsumbong ako sa kanya na kinakalabit at tinatakot ako ni tita. At nung pinuntahan niya si tita at pinagsabihan ay lalo ako natakot kasi legit ang himbing pa ng tulog niya. Paano ko nasabi? Kasi nakita ko pa natuloy yung laway niya sa kanyang unan. At kilala ko yung tita ko na yun. Hindi niya kaya magpigil ng tawa sa tuwing inuuto o inaasar ako niya. At nung pinagsasabihan pa nga siya ni lola habang ako'y nakagulhol sa pag-iyak ay papaling-paling ang ulo niya at napapapikit pa mga mata dahil sa antok. Kaya kinabukasan pagpasok ko sa school ay yun lang ang laman ng isip ko. Pinipilit ko pa nga isipan na eksplanasyon yung karanasan ko ng gabi na yun. Pero wala talaga. Puro nakakatakot lang ang napasok sa isip ko. Bago tayo pumunta sa ating sunod na kwento, gusto ko sana mag-announce sa inyo saglit mga repa na meron na tayong vlogging channel. Iwan ko na lang yung link dyan sa ating description box below. O kaya naman pumunta na lang kayo dito sa ating animation channel at mag-scroll kayo pababa at makikita nyo na yan dyan. Subscribe na kayo mga repa kasi mag-upload ako dyan ng mga interesado nangyayari sa buhay ko at kung ano mang maisipan kong i-share sa inyo. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Sunod naman na nakakatakot na karanasan ko ay yung mga panahon na nag-aanimasyon ako. Kami kasi ng GF ko ay mahilig mag-video call dati. As in umaga hanggang madaling araw, mag-e-end lang pag matutulog na ako. Tapos one time, mga bandang 1 to 3 AM yun. Di ko natanda basta mga bandang oras na yan. Magka-call kami ng GF ko nun habang nag-aanimasyon ako as usual. Ang setup ko kasi ng mga oras na yun ay sa PC ako naka-call kasi nag-a-animation ako. Para kung magsasalita man siya ay maririnig ko siya sa aking headset. At sa second monitor ng PC ko nilagay yung aming video call para habang nagdo-drawing ako ay nakikita ko siya. Pero noong mga panahon na yun ay hindi nakaharap sa kanya yung call namin kundi sa kisame. Sabay katabi niya pa yung pinsan niyang babae matulog nun. Etong dalawang to ay takot matulog nang walang ilaw kaya nagbukas sila ng LED light. Kaya kitang-kita ko yung kisame nila. Tapos maya-maya habang nagdo-drawing ako ay nawala bigla yung aking focus nung may nakita ako nagalaw dun sa video call namin sa aking peripheral vision. At nung pagtingin ko ay merong nakakaway sa akin yung para bang kinukuha yung atensyon ko. Nagtaka nga ako nun bakit gising na agad yung GF ko sobrang aga pa. Kaya nung nagsalita ako at tinanong ko siya kung bakit siya gising na ay doon lang tumigil yung pagkaway neto. Tapos ang tagal ko lang nakatulala dun sa call namin kasi hinihintay ko yung sagot niya. Maihi ka ba? Uy, ano gagawin mo? Ba't ang aga mo nagising? At pagkasabi ko nun ay bigla siyang sumilip sa call. Ang nakikita ko nga lang sa aming video call nun ay yung kanyang mata, noo, tsaka buhok.
At ang angle ng camera nun ay nasa kisame nakatutok. Tapos yung kisame ay may LED lights. Kaya yung katitigan ko ng mga oras na yun ay silhouette lang niya ang kita ko. Mga ilang segundo nga kami nagkatitigan nun kasi nga hinihintay ko yung kanyang sagot. Tapos maya maya ay bigla na lang tong umalis sa camera sabay di na nagparamdam. Kaya ang nangyari ay nainis ako ng mga oras na yun kasi kala ko inaasar niya ako kaya hindi niya ako pinansin. Sabay tinulugan niya na ako. Kaya ang ginawa ko ay pinatay ko yung call sabay tinawagan ulit siya para magising. Pero nakapitong call na ako sa kanya at lahat ay hindi pa rin siya nasagot. Kaya ang isip-isip ko ng mga oras na yun ay baka mahimbing na yung kanyang tulog. Tapos kinabukasan ay pumunta ako sa kanila para makitambay. Tapos nung nagkikwentuhan kami ay bigla ko naalala yung nangyari nung madaling araw. At sabay-sabay kaming kinilabutan nung sinabi ng GF ko na hindi naman daw siya nagising nung mga oras na yun. Ang sinabi niya pa nga sa akin nun ay baka yung pinsan lang niya na kalahating tulog ang sumilip sa call at naalimpungatan lang to. Pero imposible naman na pinsan niya yun kasi dun sa pwesto niyang hinihigaan ang may sumilip at hindi dun sa pwesto ng pinsan niya. Ay talaga naman nagsigawan sa takot yung magpinsan nun kaya miski ako ay kinilabutan na din. Sabay biglang dumating yung lola nila at tinanong kami kung bakit sobrang ingay namin dun sa loob ng kwarto. Tapos sukunento namin sa lola nila kung ano ang nangyari ay lalo lang kami natakot kasi ang sabi ba naman sa amin ay meron daw talaga nakatira dun sa bahay nila na hindi nakikita ng normal na mata. Kaya naman simula nung nangyari yun ay never na ulit kami umulit ng GF ko na mag-video call tuwing gabi. Sunod naman na nakakatakot na isi-share ko sa inyo mga repa ay yung mga panahon na mag-isa lang ako dito sa bahay. Gabi nung mga panahon na yun at tama naglalaro lang ako ng Rose of Survival dito sa aking computer. Ay nung gabi pa naman na yun ay sobrang lakas ng ulan tsaka hangin. Tapos maya maya habang ako'y mapayapa naglalaro ay biglang kumulog at kumidlat ng sobrang lakas. At dahil nakatira ako sa Mindoro, ang nangyari pagkatapos ay nag-brown out. Pero hindi dun sa brownout ako natakot mga repa. Kung hindi dun sa sumunod na nangyari. Kasi pagkapatay ng ilaw, ay bigla ba naman may lumagabog ng sobrang lakas sa loob ng bahay? Sa sobrang takot ko nga nung mga oras na yun, ay nagkandara pa na ako umakyat na hagdan. Sabay diretsong pasok ng kwarto, sabay lock ng pinto. Sa sobrang takot ko nga at pagmamadali ay nakalimutan ko na yung cellphone ko sa baba. Kaya wala tuloy ako magamit na pang ilaw nun. Ay talaga naman sobrang creepy nung vibes ng mga oras na yun. As in sobrang lakas ng hangin at ulan sa labas. Sabay sa loob naman ay sobrang dilim. At ang pinakaliwanag ko lang nun ay yung ilaw ng kidlat sa may bintana. Ang tagal nga magkaroon ng kuryente noong mga panahon na yun. Kaya ang ginawa ko ay natulog na lang ako at bukas na lang na umaga ko yung titingnan. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang mga kwento ko sa inyo ngayon. Kayo, meron din ba kayo mga nakakatakot na karanasan na pag kwento nyo sa iba ay hindi sila maniniwala? Abay, share nyo naman yan dyan sa baba para mabasa ko. At pasensya na nga rin pala mga repa at na-delay ako sa pag-upload dito sa ating animation. Naging busy kasi ako at may inasikaso ako sa Maynila. Abangan nyo na lang yung mga repa sa ating vlogging channel kasi i-upload ko yun dun. At dahil nakapag-upload na tayo ng ating animation, ay maaasikaso ko na yung part 2 ng ating Dream Fixie bike build. Sa vlogging channel ko rin yun i-upload mga repa. Panoorin nyo ako dun kung paano ako mahirapan i-build yung aking bike. So yun muna mga repa, pero bago ang lahat ay huwag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun lang, kita-kits sa ating next video. Peace!